Ayan po, good morning po sa ating lahat. Sino po dito excited na mag-worship kay Lord? Amen po ba? Tatayo po tayo as we worship Him and glorify the name of the Lord. Thank you, Jesus. Come on, let's clap our hands to God and just enjoy in His presence. Thank you, Lord. Makes my heart
was your mercy. Will I pick pursue? Now that I face it, your love, my heart just can't get enough. Jesus, you have me complete. It's your love in my heart, running over every day of my life. I draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter, brighter. With you, everything is better, so much better. With you, I am right where I belong. In this perfect love. Hey, 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 hey. I go through. Oh, I keep my eyes fixed on you. Jesus, you're faithful, and you were able. It's your love in my heart, running over every day of my life. I draw closer. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, higher. Lighting up my way. Everything is brighter, brighter. With you, everything is better, so much better. With you, I am right where I belong. Set me apart of my heart is open. Make your home in my heart. You will come. Come on, such a perfect love. Such a perfect love. Oh, you lift me higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter. With you, everything is better, much better. With you, I am right where I belong. In this perfect love. Thank you, Jesus. Hey. Thank you, Lord. We glorify your name. Sige po, malakas sa palakpakan para sa ating Panginoon. Thank you, Jesus. And po for our live 60 seconds po. Sino po dito excited na makamusta yung katabi niya? Kaya po iikot po tayo para magkamustahan. Blessed Sunday and good morning, Light Family! Ayan po, bago po tayo magsiyo po, alam ko po tapos na ang Hearts Day kahapon, but love is still overflowing. After all, it is still the month of Feb-ibig. And because God's love is never ending and always amazing, gusto ko pa rin po kayong batiin ng isang Happy Hearts Day. Ayan, batiin nyo nga po yung katabi ninyo, sabihin nyo sa kanya, Happy Hearts Day! Ayan, sige po, palakpakan po natin si Lord.
Praise God. Hallelujah. Sige po, maaari na po tayong magsiyo po. Ayan po, Light Family, I believe that last Sunday, we didn't just find rest in the Word of God, but we also experienced deep healing, especially in our hearts. Amen po ba? Wala po na. Amen po ba? Amen. At sino po dito ang nakaranas ng kagalingan mula sa Panginoon? Amen. Hallelujah. And we know po that healing is not instant, but God is so good and He cares deeply and about our well-being. That is why we must continue to surrender our hearts and allow Him to move in every circumstance of our lives. Amen po? Amen. And now po, syempre, isa sa mga highlights ng ating celebration is to welcome our new friends and VIPs. Ayan po, let us show them lots of love, Light Family. Ayan po, sa lahat po ng ating mga first-timers, if this is your first time worshiping with the Light Family, pwede po ba namin kayong anyayahan na tumayo? Ayan, alam ko po may mga first-timer po tayo. Sige po, wag po kayong mahiya. Ayan, meron po tayong first-timer. Palakpakan po natin si Lord. Ayan po, sa lahat po ng ating mga first-timers, welcome home and we are so grateful na nakakasama po namin kayo ngayong oras. And reminder lang po that after po ng ating celebration, our Light Connect team will approach you for a quick 5 to 7 minute welcome huddle. And meron din po kaming inihandang simple token of appreciation for you. Kaya naman po, kindly stay for a few minutes after po ng ating celebration. And we want to connect with you. And of course, we also want to celebrate our returning visitors. Ayan po, kung ngayon naman po ay inyong second time with us, pwede niyo po bang itaas yung kamay ninyo? Ayan, praise God. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, sa lahat po ng ating second timers, welcome back po sa inyo. And we are so glad na kasama po namin kayo ulit. And syempre po, meron din po kaming simple token for you. Again po, Light Family, palakpakan po natin ang ating mga first timers, second timers, and syempre lahat po ng nakakasama natin ngayong oras. And now po, para updated po tayo sa happenings of this month of love, it's time for our light news. Ayan po, unang-una na nga po ay kahapon lang, we had the beautiful privilege of gathering for our married couples Hearts Day event entitled Love Kita, Gets Mo Ba? With the theme Understanding Husband and Wife Languages. Ayan po, palakpakan naman po natin si Lord. Truly, it was a meaningful evening of growth, laughter, and deeper connection for every husband and wife present. Ayan po. And next naman po sa announcement natin ay para naman po sa mga young adults. Ayan po. Ready na po ba kayo ma-experience ang love that truly lasts? Ayan, join the Loved One, an event that goes beyond feelings, expectations, and what the world says love should be. Kaya naman po, discover the one love that stays. This coming February 20, 2026 na po ito, 7 p.m. here at Light Church Hall with a registration fee of 100 pesos po per head. Kaya naman po, see you all there, loved ones. Ayan, para po sa mga YA natin. And next naman po ay para sa mga kabataan. Ayan po, di po bang pumalakpak ang lahat ng kabataan natin dyan? Ayan, we will be having our Youth Gigs Hearts Month special entitled Between Us. Ayan, let us talk about what's between you and me this coming February 21, 2026. Sabado po ito, 5 p.m. here at Light Church Hall. And we will be joined by a guest couple speaker sharing honest conversations about faith, relationships, and life. And please take note po that this event is open to all Light Youth members and leaders only. And ang ating tickets po ay available sa ating ushering table after po ng ating celebration for only 50 pesos po. And we also only have a limited slot po, kaya sa mga kabataan po natin, mag-register na po tayo after ng celebration. And that's all for our Light News. Light Family, I believe God is not done with us yet. Always remember that His love is never distant and never out of reach. At sapat na ang kanyang salita to heal every wounded place in our hearts. Amen po ba? Amen. So lean in, stay expectant, and keep your spirit open. Maging excited po tayo sa gagawin ni Lord ngayong umaga. Have a happy Sunday celebration po sa bawat isa.
Ayan, a lovely Sunday po, Light Family. Maligayang araw po ng mga puso kahapon. Ayan, pwede po bang heart sign o finger heart naman po sa mga katabi nyo? Ayan, sige, patuloy po nating babatiin ng bawat isa dahil nakakatuwa pong makita ang lahat na puno ng pagmamahal at pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Pwede rin po bang pusuan natin si Lord? The best clap offering naman po sa the best source of love natin. Amen. Praise God po. So ngayon po, let me introduce myself. I am Coach Keisha Jean Basa, a pre-service teacher at Gordon Heights National High School. Pero sa Gordon College po ako nag-aaral. And I'm also a part-time worker po sa Redemption Coffee Bar. So currently, I'm a working student po. So pwede po bang mag-share sa inyo? Or, ayan po, pero may tanong po muna ako. So ano pong unang pumapasok sa isip nyo when you hear the word first fruit? So maybe some of us will say it's an offering, a seed, a sacrifice, or even a surrender. Pero ano nga po ba talaga yung first fruit? So yung first fruit po ay ang pag-o-offer sa Panginoon ng natanggap natin na unang sahod at unang allowance sa unang buwan ng bagong taon. So ginagawa po natin ito upang ipagkatiwala sa Diyos ang finances natin sa buong taon at naniniwala tayo na siya ang magpaprotect at mag-sustain and even magproprovide for the whole year. So, alam niyo po ba, noong mga unang taon ko rito bilang Kristiyano, alam ko naman po yung first fruit. Naririnig ko po siya dito sa church and natuturo po siya. But honestly, may resistance po sa puso ko sa pagdating sa pagbibigay. So hindi ko po talaga fully ma-embrace noon ang pagbabalik. Pero as time passed, ayan, habang lumalalim po yung relationship ko kay Lord, mas nauunawaan ko siya. So last year po at ngayong year, doon po ako nag-decide na ibigay talaga ng buo yung first fruit ko. So as a working student po since senior high school, alam ko po yung hirap kung paano kumita ng pera. Kaya nung mga panahon pong yon, naisip ko, paano na yung mga susunod na allowance? Ano nang mangyayari sa mga susunod na araw? Paano kapag kinulang ako? Ayan, grabe po yung decision making ko noon, pero through daily devotion and even po sa mga naririnig kong testimonies here every Sunday, ayan, kinausap po ako ni Lord. Unti-unti niya akong tinuruan na mag-humble at magtiwala sa Kanya. Ayan, in the end, I chose to give po my first fruit to Him. And you know what po, God really moved. So noong 2024 po, the year na nagbigay ako ulit ng first fruit and the year when I last exhort here, dito po, was the same year na nawalan po ako ng work sa unang buwan ng taon. Ayan. Ang hirap po nun, lalo na college na ako at papasok na po sa senior years. So, ang dami pong gastusin, kaya naging sobrang anxious ako and desperate ako na makahanap ng part-time job para po to sustain my needs po. Yun yung prayer ko kay Lord that time, the whole year. Parang siya po'y nasa top eh. Ayan, so tapos ito po, after ilang months ng waiting, natanggap po ako sa isang coffee shop. At ang mas nakakatawa pa po, specialty coffee shop po siya, pero hindi ako nagkakape. Ayan, pero tinanggap pa rin po ako doon. And praise God po, sinabi ko talaga na Lord, ikaw na talaga to. Ayan, so blessed pa rin po ako ngayon dahil doon pa rin po ako nagtatrabaho. Ayan, sa Redemption Coffee po. Ayan, shout out po, pwede po kayong pumunta dyan. Ayan, so dito ko sa trabahong ito natutunan magkape. Ayan, hindi lang po dyan natatapos yung kabutihan ng Lord. So last year po, another prayer yung sinagot ng Panginoon dahil na-deploy na po ako sa aking alma mater, ayan, sa Gordon Heights National High School. So dati po, prayer ko lang, ma-deploy po ako sa Jackson or kaya dyan po sa GH at sinagot na nga po ng Panginoon. Ngayon po, nagtuturo na po ako sa mga grade 10 students ko. Ayan, so malapit na rin po akong graduate and last December lang po, I was pinned as an official pre-service teachers at ngayon po, ayan, na nasa-share ko na rin po yung knowledge ko sa mga kabataan. And malapit na rin nga pong graduate, konting tiyaga na lang at maraming panalangin pa, magkaka-diploma na rin po this year. Praise God! Ayan, sa mga graduating students po, kapit lang.
And also po, sa kabila ng busy schedule, I am blessed dahil patuloy pa rin po akong ginagamit ng Lord through the MC ministry. Blessing din po na makita yung mga menti ko, ayan, na nagpapatuloy. At yung isa po ay nakagraduate na last year ng SOD 1. At praise God din po, no? Kaya ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung mission, lalo na nasa school field po ako para sa mga kabataan. And one of the greatest blessing po behind all of this ay ang solid support na nagmumula sa aking pamilya, sa life group. Ayan, kaya join na po kayo ng life group. At mga kaibigan, hindi po madali yung season ng transition ngayon, lalo na po sa mga kabataan na gagraduate. Kaya po, mahalaga na may solid po tayong support emotionally and spiritually. So with this po, dito ko mas naintindihan ng Deuteronomy 26 verses 1 to 2. Sabi po rito, when you have entered the land the Lord your God is giving you as an inheritance and have taken possession of it and settled in it, take some of the first fruits of all that you produce from the soil of the land the Lord your God is giving you and put them in a basket. Then go to the place the Lord your God will choose as a dwelling for His name. So dito po sinasabi ng Panginoon sa mga Israelites na kapag dinala niya sila sa lupang ipinangako at inani nila ang bunga ng lupa, kukuha po sila ng unang bahagi which is yung first fruit po nila at iaalay ito sa Kanya. So this verse po teaches me na bago natin ma-enjoy yung blessings, dapat i-acknowledge po muna natin kung kanino ba talaga nagmumula yung biyayang ito. Kung kanino po yung source ng first fruit of our harvest. So this also teaches me po to entrust my first fruit sa Lord, na kahit sobrang hirap po, still I realize that first fruit is a recognition na kay Lord nagmumula lahat ng blessings na na-encounter at natatanggap ko po ngayon. And it's an act that we have faith na si Lord ang magpro-provide hanggang sa mga susunod pa. Kaya nga sabi ko po noon, yung nagbibigay na po ako ng first fruit, sige Lord, ito na po, sa'yo na po, kasi sa'yo naman talaga. Ayan, kaya I pray po na maging encouragement po ito sa atin, sa bawat isa, na ibigay natin yung una at yung best natin with a surrendered heart. Ayan, kasi kapag si Lord ang inuna mo, He will always make sure na sobra pa sa sapat yung ibibigay niya. He will always make sure na lahat po ng pangailangan sa lahat ng aspeto ay maaabot niya. So we're not just talking about finances here, dahil aabutin din po ng Panginoon ang inyong health, career, and even sa work and studies po ninyo. So let's remember po, we give back not out of mere obligation, but because we have already received so much from God. So patuloy po nating ibalik sa Lord with a joyful heart kung ano yung nararapat na para sa Kanya. So let's continue to give faithfully and generously our first fruits, tithes, and offerings. Kaya po habang inihahanda po ninyo ang inyong mga first fruit, tithes, and offerings, let me lead you in prayer po. Sige po, tara pray tayo. Heavenly Father, Lord, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa pagkakataong ito na makapagbabalik kami sa inyo. Lord, we are surrendering our hearts, Panginoon. Lord, lambutan mo po yung puso namin. Turuan mo po kaming maging humble sa pagbibigay dahil lahat po ng nararanasan namin ay nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, ibinabalik namin yung nararapat sa iyo. Alisin mo yung doubts, yung takot sa mga puso namin sa pagbibigay dahil lahat po ng ito ipaintindi nyo sa amin na ikaw po yung magbabalik at aabot sa lahat ng aspeto namin. So may you continue to bless each one of us sa career, sa studies, Panginoon, sa work, and even ikaw po yung mag-provide sa family namin. Lord, ibinibigay po namin sa iyo ito ng buong kagalakan at surrendered heart. Lord, itinataas po namin ang aming tithes, offerings, and pledges, Panginoon. Sa inyo nga po ang lahat nito. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. And this we ask in Jesus' name. Amen. Ayan, so let's give po. May mga ushers po na lalapit sa atin. Ayan, at para naman po sa mga magbibigay through online, meron po tayong GCash account and BPI account na naka-flash po sa ating screen. So I believe hindi pa po tapos si Lord. Patuloy po tayong magmahal through our giving back. So have a blessed Sunday celebration.
Tatayo po tayong lahat as we continue to worship God. Sige po, sa mga oras na to, I invite all of you to just close your eyes and just feel the presence of God. For this morning, we will ask the Lord, I pray God that you purify my heart. Kumalapit tayo sa Panginoon nang may pusong nagpapakumbaba. Come on, ask God for forgiveness. Lord, cleanse us, Panginoon. Purify our hearts as we worship you, as we glorify your name. God, we're here surrendering our life to you, Panginoon. We're here to worship you, to dedicate this song to you, Panginoon. Lord, panalangin namin itong awitin na ito, God. Purify our hearts. Jesus. Purify my heart. Let me be as gold in precious silver. Purify my heart. Let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master. I'm ready to do your will. Yes, I'm ready, God. Oh, purify me. Purify my heart. Cleanse me from within. And make me holy. Purify my heart. Cleanse me from my sin. Deep within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy,
have your way, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, we are here to surrender our life to you. Everything that we have, Lord, is all yours, Panginoon. That's why, Lord, we are here to worship your name, God, to thank your name, Panginoon, for everything that you have done. God, you are our God, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. Lord, we are so excited for more of you, Panginoon. Sa mga gagawin mo pa, oh Lord. Lord, we lift up your name, God, in this place. All to you are the highest praises, honor, and glory. And in Jesus' name we pray. And everybody will say, Amen. Ayan po, malakas sa palakpakan po para sa ating Panginoon. To deliver the Word of God, let's welcome Pastora Laarni Arcega. Sige po, the best na palakpak po ulit sa Panginoon. Amen. Happy Sunday po sa ating lahat. Bago po tayo umupo, sabihan mo naman yung katabi mo, masaya ko nandito ka. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Kumusta po ang celebration ng bawat isa sa Hearts Day po kahapon? Iba-iba po ba tayo ng mga celebrations? Iba-iba ba ng mga naging ganap kahapon? Sa mga may asawa, masaya po ba kayo dahil Hearts Day? Salamat po sa iilan. Okay, sa mga in a relationship, paano nyo po sinelebrate? Sa mga patagong relasyon, paano nyo po ginawa yun kahapon? Okay, how about sa mga single po natin? Kumusta ang Halloween kahapon? Ay, hindi Halloween. Okay, so alam nyo po, magkakaiba po tayo ng mga naging celebration pagdating sa Hearts Day, especially sa mga single din, no? Celebration kasama ang mga friends, ang mga family, ganyan, sa mga may asawa in a relationship, syempre doon po sa kanilang girlfriend, boyfriend, ganyan, or sa kanilang hubby, or wifey, ganyan. So, ano pa man po yung mga ginawa nating celebration, baka may ilan nag-out of town, okay? May ilan mga nag-mall, nag-window shopping, tama ba? Or kung saan-saan kumain, okay? Ano pa man yung mga klase ng celebration po na yan, regardless sa kung paano po natin isinagawa, ang isa po malamang na dahilan ng pagdi-date po ninyo, dahil sa blessed po kayo sa isa't isa. Tama po ba? Amen? Okay, blessed po kayo sa inyong asawa. Sa mga may asawa, blessed po ba kayo sa asawa ninyo? Blessed po ba kayo at siya ang napangasawa nyo? Parang may hindi ata nag-amen. Okay? Ganun din sa mga in a relationship, sa mga may mga family and friends. Okay? Sabihin nga po natin, blessed. Amen. Okay, so bakit po tayo blessed sa kanila? Siyempre siguro dahil iba sila magmahal, tama, iba sila mag-care, iba sila magpakita ng concern, at iba rin man libre. Tama ba? Kaya sabihin mo ulit sa katabi mo, blessed ako sa'yo. Amen. Pero alam niyo po ba, no, na may sinasabi rin po ang Bible na blessed din. So dahil po dyan, tatayo po tayo at babasahin natin ang mahabang verse po natin today, Matthew chapter 5 verse 8. Okay, so basahin niyo po ng malakas, with energy, ready, go. Sa Pinoy version, basahin ko po, blessed ang mga taong malinis ang puso kasi makikita nila ang Diyos. So para po sa third installment ng ating series na Covenant, a Heart Worthy of Double Portion, our topic is entitled, Pure Heart. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. So, let's close our eyes. Manalangin po muna tayo saglit. Lord, sa mga oras po na ito, nagpapakumbaba po kami. We are emptying ourselves. We continue to invite your presence, Lord God, sa iyong simbahan. Ang dalangin ko po, Panginoon, na ang bawat puso ay maging receptive, ready to receive your word. Hindi po namin to iiwasan, hindi namin to iilagan, pero God, tatanggapin namin ito kasi naniniwala kami that you're speaking to us individually, anuman ang aming possession, anuman ang aming status, Lord God, kami po ay patuloy ninyong kinakausap bilang sons and daughters mo, O Diyos. Kaya Holy Spirit, have your way. Kayo po magbigay sa amin ng pangunawa. I pray na gisingin niyo po ang bawat isa. Wala po sa amin dito. Ang papakinggan lang po ito na parang wala lang. Pero naniniwala kami that after this, makakaranas kami ng matinding breakthrough sa aming mga buhay. Have your way, Lord. Gamitin niyo lamang po ako as your mouthpiece. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo po tayong lahat. Sabihin nga po natin, pure heart.
Amen. Okay, so alam niyo po, ito po nga binasa natin na passage, ayan po yung time na kung saan ay si Jesus po ay nagturo sa bundok para turuan ang mga napakaraming mga tao na sumusunod po sa Kanya para mapakinggan siya. Kaya nga, ito rin po ay tinatawag na Sermon on the Mount. Okay, so ang sermon po ni Jesus ay nagsimula sa Beatitudes. Pag sinabi pong Beatitudes, mula po yan sa Latin word na beatus, nang ibig sabihin ay blessed. Kaya po kung mapapansin po ninyo sa mga nakapag-devotion na po sa part na ito, ay marami po kayong makikita na ang laging panimula ni Jesus ay blessed are. Okay? Pero hindi lang po ito tumutukoy sa feelings of happiness kasi in fact, kung maobserbahan po ninyo, marami po rito ay may involvement na pain at suffering. That is why po ang blessed na pagsabi ni Jesus dito ay blessed na in a way, nagkakaroon ng magandang resulta or outcome. At sa mga nabanggit po ni Jesus na Beatitudes, isa po rito ang passage na binasa natin sa Matthew 5:8 na again ang sabi, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." So the question is, ano ang mga mahalagang katotohanan na makikita natin about sa pure heart? Excited pa po ba tayo? Amen. Okay, pag-usapan natin ngayon the significant truths we can discover about pure heart. So dalawang bagay po ito mga kapatid. Number one, a pure heart is what pleases God. A pure heart is what pleases God. Sabi po sa verse 8a, "Blessed are the pure in heart." So alam niyo po ba na ang salitang blessed, mula po yan sa Greek word na makarias, nang ibig pong sabihin ay spiritually prosperous kasi nararanasan nila mismo ang Panginoon o yung favor ng Diyos. And liban pa po doon, being blessed also means approved by God. Na sila na blessed ay aprobado po ng Panginoon. At among the Beatitudes, isa po ang pure heart na approve at please ang Panginoon. So this is also a reminder po na hindi po impressed ang Panginoon sa mga external na religion, sa mga practices, or even sa public performances ng mga tao. Why? Kasi ang tinitignan po niya ay yung inner life ng tao. Ang motibo ng tao, yung desire ng tao, even yung affection at maski yung iniisip ng katabi mo ngayon. Okay? In fact po, ang isa sa mga nasampulan ni Jesus Christ po rito ay yung mga paborito niya talaga na pakitaan ng kanyang inis. At ito yung mga Pharisees at ang mga teachers of the law. Okay, makikita po natin yan sa Matthew chapter 23, verse 25 to 28. Okay, brace yourselves kasi po si Jesus Christ po mismo ang nagsasabi po nito, no? At saka check natin sa Pinoy version, parang mas masakit. Okay, sabi po niya rito, "Nakakaawa kayo mga teachers ng law at mga Pharisees. Mga plastic." Nako po, si Jesus po nagsasabi niya na, "Nililinis nyo ang labas ng tasa at plato, pero punong-puno naman ang mga ito ng karahasan at kasakiman ninyo." Verse 26, "Mga bulag na Pharisee." Ang dami sinasabi ni Jesus dito. Parang yung mga Pharisee, siguro hindi na nila alam kung saan sila lulusot. Okay, "Linisin nyo muna ang loob ng tasa para luminis din pati ang labas nito. Kawawa talaga kayong mga teachers ng law at mga Pharisees." Again, sabi niya, parang mahina po ata. Sige nga po, isigaw nyo. Tapos tingin po kayo sa katabi nyo. Hindi siya yon. Okay, "Mga plastic," ang sabi. "Para kayong mga pinaputing libingan na magaganda sa labas, pero puno ng kalansay at mga nabubulok na bangkay sa loob." Grabe no, galing to kay Jesus. Sabi niya pa sa verse 28, di pa siya tapos, "Ganyang kayo. Mukha kayong mabuti sa harap ng mga tao, pero punong-puno kayo ng kaplastikan at kasalanan." Sabi nga uli natin, plastic. So lumalabas po na ayaw ni Jesus ng mga taong ipokrito o ng mga taong plastic. Tama? Tayo nga rin po mismo, di ba? Yung katabi mo, ayaw niya ng taong plastic. Kaya kahit pa okay po ang mga practices ng mga teachers of the law at ng mga Pharisees, okay yung mga ginagawa nila sa panlabas, but since kitang-kita ni Jesus yung tunay na kondisyon ng kanilang puso,
na corrupted at still, hindi pa rin siya napiplease sa kanila. Why? Kasi po, hindi sapat na nagmumuka lang na malinis ang panlabas. Pero yung purity, kinakailangang magmula sa loob ng puso. Kaya po pansin po ninyo, hindi naman po sinabi ni Jesus sa Beatitude na blessed ang mga pure in action. Hindi po niya sinabi na bless yung mga pure ang pananalita. Hindi niya sinabi na bless yung mga taong mukhang mabango ang lotion. Hindi po niya sinabi yun. Pero ang sabi niya, kundi bless ang mga pure in heart. Why? Kasi po, pag ang puso ay naging pure, then it means to be pure from the inside out. Amen po ba? Amen. So ibig sabihin, ano po ba talaga ang tunay na kahulugan ng pure heart? What does being pure in heart mean? So number one, it means free from any corruption. Ang salitang pure po ay from the Greek word katharos, literally and physically clean, ang ibig sabihin sa anumang mga polusyon, without blemish, okay? Blemish sa iba. Okay? At saka sila ay mga spotless, sila ay free from impure admixture, at ito rin ang pinagmulan ng English word na catharsis. At yung catharsis, mga pambabae lang po yan, di ba? Kasi kapag panlalaki, dapat cathar-bro. Parang may mga na-amaze pa. Naku po, hindi nyo po isasama sa notes nyo yan. Okay, so spiritually speaking, it means to be free from corrupt desire. Maging free from guilt, from shame, and sin. Ito'y patungkol po sa puso na pure in motive, napaka-genuine, napaka-blameless, at innocent. So yun po yung una. Pangalawa na ibig pong sabihin ng pure heart, it means undivided devotion. Sa ancient Greek po, ang pure heart ay about sa straightness, about sa honesty at clarity. So lumalabas po na ito'y pamumuhay ng may integrity o may singleness na puso. Pagkakaroon po ito ng may single o undivided na devotion sa Panginoon. Yung walang ano pa mang humahad lang sa pag-fellowship po niya sa Diyos. At pagpapakita po ito ng sincere na commitment sa Panginoon. And ang pure heart, yung tanging concern lang niya ay yung desire niya para kay Lord at para sa kaharian ng Panginoon. So opposite po ito ng mga taong namumuhay ng double-mindedness o ng hypocrisy gaya ng mga teachers of the law at Pharisees. So again, this is what pure heart means. Free from any corruption at pusong may undivided devotion. Marami po tayong natutunan. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Amen. Praise God. So mga kapatid, ganito po kaimportante ang pagkakaroon ng pure na puso. And reality speaking po, ito yung madalas na ma-overlook natin sa buhay. Tama po ba? Paano ko po nasabi? Pansin po ninyo, ang dami sa atin, grabe talaga kung maglinis outwardly. Tama? Matindi maglinis ng bahay, matindi maglinis ng sasakyan, di ba? Matindi maglinis ng mga gamit. At wag na po tayo lumayo. Yung katabi mo, matindi rin maglinis ng katawan. Tama? Mga 1 oras naghihilod yan. Di ba? Talagang matindi mag-ayos ng sarili, ganyan. Grabe gastusan yung sarili pagdating sa sabon, mga pa-facial, pa-skincare, di ba? And nowadays po, ang concern ng mga tao, yung paglilinis ng pangalan. Diba? Dahil nga may posisyon, dahil may followers, dahil nga para manatiling maganda ang kanyang image. Kaya nga po sa mundo, actually okay lang sa mundo ang magpakitang tao. Okay lang na magpanggap, basta mabango ang pangalan in public. And sadly po mga kapatid, baka even inside the church, nagagawa na rin natin to. Amen? We tend to show that sa lahat na tayo po ay okay, kaya nga tayo po ay mga presentable, di ba? Baka may iba sa atin talagang nag-my day ka pa ng OOTD mo bago ka pa pumunta rito sa simbahan, di ba? Grabe ang mga postura natin, okay yung mga actions natin, mga mukhang mabait tayo sa mga kapatiran po natin sa simbahan. Talagang masipag kung masipag sa ministry, okay sa panlabas. Why? Kasi nga perfect ang attendance niyan sa church. Perfect din ang attendance sa light group. Pero pala, kapag pakakalkalin pala yung puso niya, ang makikita pala doon, corrupted na puso.
Kasi puno na ng guilt, punong-puno na ng shame, at punong-puno na ng hidden and habitual sin. So mukhang okay sa loob ng church, pero iba pala ang buhay niya sa labas ng church. Kaya tingnan mo po yung mga katabi po ninyo. Baka tuwing Sunday, nagkikita po tayo, pero sa labas, nag-aaway na pala tayo. Hindi mo alam, naka-church mo pala yung nakasagutan mo last week. Ay, taga-light church pala siya. Ganda ng postura niya ngayon, samantalang last week, muntik na kayong mag-away. Di ba? Iba yung buhay sa labas ng church. Mukhang okay sa loob ng light group, mukhang okay sa harap ni mentor, pero iba pala sa harap ng mga kaibigan at katrabaho. Sa loob ng church, mukhang mahal na mahal si Lord. Pero pagdating sa labas ng church, parang iba yung mahal niya. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Hindi po siya yun. Baka matampal ka na ng katabi mo, lingon ka ng lingon. Sunod ka naman ng sunod kay pastora. Di ba? Alam mo yun, that is why, baka this serves as a warning po sa ating lahat. Kasi po, hindi man tayo mga pariseo, pero baka gaya nila, tayo po ay nagiging hypocrite na rin. Baka tayo rin po ay nagpapaka-plastic na lang din. Pwede bang tuktokin mo yung katabi mo kung plastic? Hindi naman plastic, di ba? Tao po yan, amen? So, pwedeng magawa nating makipagplastikan sa isa't isa, pero tandaan, si Lord, never nating mapapakitaan ng pagpapanggap. He sees the real condition of our hearts. And remember, our God is far more concerned sa kung sino tayo kaysa sa kung ano yung mga ginagawa natin para sa Kanya. Kasi po kung ang puso natin ay divided na at corrupted na, o hindi na po nakaalign sa kabanalan ng Panginoon, then never mai-impress ang Diyos sa mga ginagawa natin para sa Kanya. Amen po ba? Sino po rito nakikita mo yung importance ng pure heart sa buhay? Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. That's number one. At pangalawa, na significant truth we can discover about pure heart. Number two, and the last, is the pure heart is a prerequisite of seeing God. Sabi po sa verse 8, for they will see God. Alam niyo po ba na ang salitang pure o katharas ay madalas gamitin sa Old Testament? Kasi po sa Levitical laws, mahalaga ang tinatawag na ceremonial cleansing. So that means po ang mga priests na nagsaserve sa temple po ng Diyos ay pinagbabawal na magkaroon even ng contact sa ano pa mang mga maruruming hayop, sa mga maruruming tao or maruruming mga bagay, ganyan. Kasi kailangan malinis sila para maging karapat-dapat sa pagharap at pagsamba sa templo ng Panginoon. Kaya po lumalabas na ang tanging clean or pure lang na nagsagawa ng ceremonial cleansing ang siya lang makakaharap sa presence ng Panginoon. Ito ay prerequisite of seeing God. Okay, naintindihan po ba? Amen. Kaya lang, baka tanong to ng katabi mo, paano ang mga pure heart ay makikita ang Diyos? Samantalang sinabi mismo ng Diyos kay Moses sa Exodus 33:20, you cannot see my face, for no one may see me and live. Mamamatay daw ang sino mang makakita sa Diyos. And sabi rin sa John 1:18, no one has ever seen God. Ano yan, Pastora? Pinagtitripan mo lang ba kami ngayon? Anong sinasabi mo? Okay? So, ang salitang see from the Greek word optonamai, na ibig pong sabihin to see with the eyes, implying not just the mere act of physically seeing, pero ang ibig pong sabihin din ito ay actual perception. Meaning, kasama po doon yung act of comprehension, act of understanding, or awareness ng isang tao. So, ang purity pala ng puso ang naglilinis hindi lang ng physical eye ng tao, pero to the eyes of the soul para maging visible sa kanya ang Panginoon. In fact, alam po to ni David, napakaganda po ng awit po niya sa Psalm 24:1-4. Ang sabi, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all will live in it, for He founded it in the seas and established it on the waters. Verse 3, who may ascend the mountain of the Lord?
who may stand in His holy place? Sino raw ang magagawang makapag-stand sa banal na lugar ng Panginoon? Ang sagot po sa line 4, ang sabi, the one who has clean hands and a pure heart. Amen? So lumalabas na tanging ang may pure heart lang ang makakakita sa Panginoon. Take note po na ang verb na see ay future continuous tense. Ibig pong sabihin, in other words, ang mga tao raw na may pure na puso ay patuloy na makikita ang Panginoon. So metaphorically speaking po, seeing God, it means having a deep experience of God. Yung makilala ang Panginoon intimately and personally. In fact, alam na alam po to ng mga may asawa. Di ba, the more na namumuhay po kayo kasama ang inyong hubby, kasama ang inyong wifey, the more na nakikilala ang isa't isa. Tama po ba? Nagtatanong po ako, hindi ko po kasi alam yun. Amen po ba? Amen, di ba? Alam mo yun, in a good marriage, there is nothing hidden. Why? Because there is nothing to hide. On the other hand, mga kapatid, a pure heart, it means a deep walk with God and experiencing God. Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Alam niyo po, para mas maintindihan po natin, alam niyo, pagdating po sa monarchy, sa mga bansa na ang naglilid po ay mga hari or mga reyna, hindi natin ma-imagine kung mayroon sila mga servants na mga marumi. Diba? Literal. Or even sa mga tao na pwedeng kumausap sa kanila kung marumi itong mga taong ito, ganyan. So actually, kapag sila po ay haharap ka sa hari or even sa reyna, kailangan presentable. Kailangan maayos. Why? Kasi hari yun. Reyna yun. Okay? So in the same way, hindi rin natin ito pwedeng gawin sa Diyos na hari ng buhay natin. Kasi ang Diyos ay King of Kings. Amen po ba? So ang sinasamba natin, ang pinakamataas sa lahat. So that means, kung haharap tayo sa Kanya, hindi niya deserve ng madungis na Kristiyano. Sabi mo pa sa katabi mo, madungis. Kaya lang baka pong inisip natin literal, ano? Pero yung madungis na klase ng tao na, why? Kasi we cannot feel His very presence kung tayo po mismo ay namumuhay sa karumihan o sa kasalanan. That is why, mga kapatid, kung some of us here po, pakiramdam mo parang hindi mo na nararanasan si Lord personally, pakiramdam mo parang ang layo na ni Lord, or parang hindi mo na siya maabot. Alam niyo po, napaka-importante na chine-check po natin ang ating mga puso. Amen? Na baka kasi hindi po natin nakikita, kaya hindi natin nararanasan ng Panginoon, kasi dahil po sa kasalanan na hindi pa natin kino-confess, na hindi pa natin sinusuko o binibitawan. Baka kaya pala, parang hindi mo na masyadong ramdam ang worship. Hindi ka na masaya sa pagde-devotion mo or parang lagi na lang nakakapagod yung pag-attend mo sa simbahan. Why? Yun pala, hindi na pure ang ating puso. That is why the question is this. Kailan mo ba huling nakita ang Panginoon? Kailan mo ba huling naranasan ang Panginoon? Baka po kasi kaya hindi na natin nakikita si Lord. Yun pala, iba na yung tinitignan natin. Why? Yung mata pala natin, hindi na nakatingin kay Lord. Nakatingin na yan sa kasalanan. Nakatingin na yan sa kamunduhan. Nakatingin na yan sa maling pamumuhay natin. O baka yung mata na yan, madilim na yung nakikita. Nasa dilim na. Bakit? Kasi naantok na siya ngayon, kaya madilim na talaga. Di ba, umiikot na yung paningin niya ngayon. At baka nagiging 3 na po ako rito sa harap ninyo. Di ba? Baka iba na yung nakikita po natin, iba na yung tinitignan natin at hindi na ang Panginoon. Pero sino po rito, mga kapatid, sinasabi mo ngayon na mahalaga ang relasyon mo kay Lord? Sino po rito, sinasabi mo na gusto mong maranasan lalo si Lord? That is why, mga kapatid, kung talagang mahalaga ang relasyon mo kay Lord, then your intimate relationship with God must become your greatest motivation para magpalinis ng puso. So if you want to see God, aim for a pure heart. Sabi mo sa katabi mo, pure heart, kapatid. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So again, ano-ano po ulit yung significant truths about pure heart? Una ay, pure heart is what pleases God, and a pure heart is a prerequisite of seeing God. Kaya lang, may problema po, mga kapatid.
Proverbs 29, ang sabi doon, who can say, sino raw makakapagsabi na I have kept my heart pure? I am clean and without sin. Sino raw tao ang makakapagsabi na ang puso daw niya ay pure, malinis at walang bahid ng kasalanan? Ang sagot sa katabi mo, wala. Why? Romans 3:23 ang sabi, for all have sinned and fall short of the glory of God. So, ibig po sabihin, lahat po tayo ay makasalanan, lahat po tayo ay mga impure. In short, walang may pure heart. That is why, paano magme-make sense yung pinag-uusapan natin sa Matthew 5:8, na yung mga tao raw na may pure na puso ay makikita ang Diyos. Paano siya magme-make sense, Pastora? Wala naman palang may pure heart sa atin. Alis na tayo. Sayang ng oras. Okay? So, ang sagot mga kapatid, makikita natin sa Titus chapter 2, verse 13 to 14. Ang sabi doon, while we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ. Verse 14, who gave Himself for us to redeem us from all wickedness and to purify for Himself a people that are His very own, eager to do what is good. 1 John 1:7b ang sabi, the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. So dahil po sa pagmamahal ng Panginoon sa sangkatauhan, He sent His Son, Jesus Christ, na nagkatawang tao, pinako sa krus na matay, na buhay muli para tayo'y maligtas, mapatawad ng Diyos, at maging malinis mula sa kasalanan. So when Jesus Christ cleanses us from sin, we are totally and perfectly clean. So lumalabas po mga kapatid that Jesus Christ is the only solution for us to have a pure heart. Sabi mo sa katabi mo, si Jesus Christ ang sagot. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. That is why bilang application po sa ating mga kapatid, number 1, let Jesus Christ purify our heart. Reality speaking po, hindi natin kaya magpaka-pure on our own. Kasi nga, tayo po ay makasalanan by nature. Kailangan natin si Jesus Christ. Yeah, actually, yan din po yung dahilan kung bakit tayo po ay nagsasama-sama sa church. Yan po yung dahilan kaya po tayo nagmi-meet together, nakikinig ng word, nagwo-worship, nagkikita sa mga gatherings po natin, nagpapaminister po kay Lord. Why? Kasi hindi naman po tayo perfect eh. Kasi po baka po may iba sa atin ang mindset, pupunta lang ako sa church kapag okay na ako. Pupunta lang ako sa church kapag malakas na ako, kapag kaya ko na uli. Kaya lang po, kaya nga tayo pupunta sa church. Dahil hindi sa lahat ng pagkakataon, okay tayo. So we need God every day. Kailangan natin si Jesus Christ sa buhay natin. Kaya nga po sa mga first-timers po rito, receive Jesus as your Lord and Savior. Kasi kapag tatanggapin natin ang Panginoong Yesus sa buhay natin, yung righteousness ni Christ ay mai-impute sa atin and you will be pure in the eyes of the Lord dahil kay Jesus Christ. Magkaroon po tayo ng pananampalataya sa kayang gawin ni Jesus Christ sa buhay po natin. And even sa puso natin. Amen po ba? Sa mga kapwa ko po believers, sa mga kapwa ko mananampalataya, actually, baka there's a need for us na ihingi ng tawad kay Lord. Baka may kailangan po tayo na i-repent sa buhay po natin. Kailangan natin magpalinis ng puso. Baka may kailangan tayong aminin kay Lord. Yung aaminin natin kay Lord na, alam mo yun, nagkakaroon na pala tayo ng double life. Why? Kasi meron na tayong nagagawang kasalanan. Napapamahal na tayo sa kasalanan. Aminin natin kay Lord kung nagiging controlled na tayo ng lust o namumuhay na tayo sa pagko-compromise. Yung aaminin natin kay Lord na divided na yung puso natin. Ngayong dati si Lord lang yung number 1, pero ngayon may kahati na siya. So bantayan po natin mga kapatid, hindi lang yung kalinisan natin outwardly, pero even yung pagpapalinis natin sa loob. Why? Baka mamaya po, mas nagiging conscious na lang tayo sa pwedeng makita ng tao sa'yo. Kaya ingat po tayo sa mga actions natin, ganyan. Pero hindi na nagiging God-conscious. Mga kapatid, stop pleasing people and start pleasing God.
Ano pa man ang status mo, ano pa man ang posisyon mo bilang Kristiyano, matagal ka man o bago, menti ka man o mentor, hindi po nagbabago yung katotohanan ng pure na puso ang magpapa-please sa Panginoon. Baka po yung katabi mo, marami na siyang ginawa para lang i-please si Lord. Baka may mga times may sarili po tayong Bible. Alam mo yun? May mga times dahil may mga hindi po tayo masuko na kasalanan, may hindi tayo maamin kay Lord na karumihan ng puso natin. Minsan tinatapalan natin ang pagsuserve. Salihan ko kaya lahat ng ministry. Atinan ko kaya lahat ng services, yung 5 services ng simbahan. Atinan ko kaya para ma-please ko si Lord. Gandahan ko kaya yung outfit ko ngayon para naman mapangiti ko si Lord ngayong araw. Kasi 6 na araw, madungis ako eh. Why na tuwing Sunday, presentable ako. Magpakabait kaya ako sa mga katabi ko. O kaya, kailangan mag-send kaya ako sa kanya ng GCash. Diba? Magbigay kaya ako ng tulong sa mga kaibigan ko, sa mga katrabaho ko, ganyan. Talagang magdo-donate ako, magbigay kaya ako, taasan ko kayong offering ko ng 5 piso. Diba? Minsan sinusumbat pa natin kay Lord yun eh. Alam mo yun, may mga ginagawa tayo minsan, may mga tinatapalan tayong kasalanan kasi tingin natin, mapiplease naman natin si Lord sa ganung paraan. Alam mo yun, kaya minsan may mga pinapagmalaki tayo kay Lord na, Lord, tingnan mo, hindi lang tithes ang binigay ko ngayon. Offering 5 piso, kita mo yan? Hindi ako nag-offering ngayon lang. Para sa'yo yan. Diba? Pero may pinapasuko sa'yo si Lord. Alam mo yung sinasabi mo, Lord, talagang maaga ako sa lahat ng ministry. Talagang masipag ako, as in buong buhay ko, binibigay ko. Lahat ng pawis ko, lumabas talaga dyan. Pero may pinapabitaw na kasalanan sa'yo si Lord. Ay, hindi Lord, tignan mo na lang yung mga actions ko. Ay, tignan mo na lang yung pagsiserve ko. Tignan mo na lang, ngumingiti ako sa lahat ng tao. Pero may kasalanan tayong hindi mabitawan. Diba? So of course, maganda po na masipag tayo sa mga ginagawa natin para kay Lord. Maganda na meron tayong mga sacrifices para sa Panginoon. Pero alam mo yung mga bagay na pinapabitaw sa'yo ni Lord. Why? Kasi kung may gusto ka na ipakita kay Lord, kung may gusto ka na gawin para kay Lord, simulan mo sa pagpapaayos ng puso kay Christ. So start with a pure heart, then that will lead you to a pure life. Amen po? Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Pangalawa at panghuling application, live a life that pursues purity. Mga kapatid, tandaan, God creates purity, nang sa gayon, we can pursue purity. In other words, kaya po tayo namumuhay bilang mga Kristiyano para ipagpatuloy natin yung pamumuhay sa holiness. Amen po ba? Amen. That is why, kung may sa mga devotions po natin, may mga pinapasuko si Lord, may mga pinapabitaw si Lord ng kasalanan, na alam niyang ikakapahamak mo, bitawan na po natin. Kung may mga pinapabitaw sa atin si Lord na maling tao, bitawan na po natin. Tama na yung inggit, tapos na po yung Hearts Day. Diba? Why? Kasi ang purity, hindi yan parusa, kundi protection sa atin ng Panginoon. Kaya po wag tayong naaasar or nagiging bitter kung alam mo na may inaayos sa'yo si Lord pagdating sa character, pagdating sa pamumuhay sa mundong ito. Magpasakop po tayo sa Panginoon. Amen? That is why po, taas po ang kamay ng mga single. Umamin na po kayo. Meron sila po mga single po rito. Sa mga single po, learn to set your boundaries. Alamin ninyo kung ano talaga yung standard na kalooban ng Panginoon. We should pursue purity. Amen po ba sa mga single? Hindi yung makita lang ng mga kababaihan yung isang lalaking kagwapo ba? Napakabango! Talagang isang buong linggo, hindi malimutan yung amoy. Abay, nahulog na si ante! Diba kaya nahulog din sa kasalanan? Pursue purity by treating your friends, your churchmates na mga kapatid na hindi dapat binabastos, hindi dapat pinagsasamantalahan o pinagnanasaan. Amen po ba? Sa mga in a relationship, taas po ang kamay. Ayaw nyo na po ba? Single pa rin ba? Ayan, taas po kami ng mga in a relationship. Ayan, sa mga in a relationship, know your boundaries.
Know your limitations bilang mga magkarelasyon pa lang at hindi pa naman mag-asawa. Now, sa mga may asawa, taas po ang kamay ng mga may asawa. Hindi po ng mga sawa na may asawa. Amen. Sa mga may asawa, pursue purity by being faithful sa inyong mga spouse. Amen. Let's be on guard pagdating sa pamumuhay natin sa purity. Magpabantay, find an accountability body na pwedeng mag-correct at mag-pray sa'yo. Hindi yung ito-tolerate ka pa sa kasalanan ginagawa mo. Hindi yung kapag may nagsabi, ay, nag-chat si crush sa akin. Ay, chat mo! It's your turn, girl! Samantalahin mo na! Siya na yan! Ganyan. Alam mo yun, ito-tolerate tayo sa mali. Uy, ano daw, magkita daw kami ni ganito. Alam mo yun, alam mo namang hindi pa naman timing. Hindi pa naman kalooban ni Lord, di ba? Let's be on guard. Sabi mo sa katabi mo, be on guard. At sa mga gusto po na maglingkod at magpagamit kay Lord, taas po ang kamay sa mga gusto po magpagamit kay Lord. Sa mga gusto po na maglingkod sa Panginoon. Amen. Sige po, baba po natin ang mga kamay. Mga kapatid, tandaan na pursuing purity is a must. Gaya ng sinasabi sa 2 Timothy 2:20-21. In a large house, there are articles not only of gold and silver, but also of wood and clay. Some are for special purposes and some for common use. 21. Those who cleanse themselves. Yung mga nagpapalinis daw, sabi, will be instruments for special purposes. Made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. So lumalabas po mga kapatid, kung gusto nating maglingkod at magpagamit sa Panginoon, kailangan nagpapalinis tayo. Kailangan namumuhay tayo in purity. Why? Hindi po kasi pwedeng niraraos lang natin ang buhay paglilingkod. Amen? Kailangan pure ang ating puso. Namumuhay tayo sa purity. Namumuhay tayo sa holiness. Kaya wag po tayong maasar kung dumarating sa time, may mga magsasabi na, pahinga muna tayo sa paglilingkod ngayon, magpaayos muna tayo ng character, paayos muna tayo ng testimony. Kaya alam, baka pumapalag yung katabi mo minsan. Anong kailangan? Hindi ba pwede mag-usher ako kahit pangit ugali ko? Hindi ba pwede na mag-conso ako? Hindi ba pwede na mag-disciple ako kahit hindi ko pa mabitawan yung addiction ko? Hindi ba pwede na gawin ko to kahit amoy yosi pa ako? Hindi ba pwede na mag-minister ako sa mga tao kahit nakahapon ang dami kong mga minurang tao? Diba? Baka po minsan, tinitake for granted natin yung paglilingkod po natin sa Panginoon na parang, di, okay lang yan. May grace naman si Lord. Ay, okay lang yan, mabait naman si Lord. Sige na, kahit na tuwing Sunday, banal ka. The rest, makasalanan ka. Diba? Eh, sinasabi po sa passage, we are made holy, useful to the master, and prepared to do any good work. Kung magpapagamit po tayo sa Panginoon, kailangan ng pure heart. Kailangan nagpapaayos tayo sa Panginoon for us na mapanatili ang ating calling, ang ating anointing at maging effective sa paglilingkod. Holiness is a requirement for stewardship. Amen po ba? Kailangan we are making ourselves as clean vessels, malinis na daluyan para sa mga taong pagmiministeryohan. At tandaan, pursuing holiness keeps your portion safe. Ang double portion ay sacred blessing, kaya kailangan ng pure heart. Marami po tayong natutunan. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Tayo po tayo. At habang nakatayo ka ngayon, gusto ko po kayong kausapin ngayon na kung sinasabi mo kay Lord ka, ang relasyon mo sa Diyos ang pinaka nagmamatter sa iyo, kapatid. And that will be enough para ma-motivate ka to live a life of purity. Kapatid, ngayon kung sinasabi mo na talagang mahal mo si Lord, that will be enough para piliin mong magpalinis. Kasi your love for the Lord will be enough para piliin mong bitawan ng kasalanan. Yung pagmamahal mo kay Lord will be enough para bitawan mo yung pinapabitaw sa'yo ng Lord, para ipaayos yung mga pinapaayos sa'yo ng Lord. Your love for the Lord will be enough para bitawan mo yung maling desire, bitawan mo yung pagnanasa, para bitawan mo yung addiction, para bitawan mo yung habitual sin mo, para bitawan mo yung mga ginagawa mo sa dilim. Your love for the Lord will be enough
para bitawan ano man yung mga nagpaparumi sa buhay mo. And I believe, mga kapatid, that your love for the Lord will be enough para piliin mo ring mahalin ang kabanalan. Para piliin mo rin na mahalin ang purity. That is why I want you to contemplate sa tanong na to. Habang ikay nakapikit ngayon, kapatid. My question is this: hanggang saan aabot ang totoong pagmamahal mo sa Panginoon? Kung usapang pagmamahal lang din ni Lord, proven na yon. Walang question pagdating sa matinding pagmamahal sa iyo ng Panginoon. But the question is this: hanggang saan aabot ang pagmamahal mo sa Panginoon? Ano ang kaya mong gawin to prove how much you love the Lord today? At ako naniniwala, kapatid, kung talagang minamahal mo ang Panginoon sa mga oras na to, pipiliin mong magpalinis sa Panginoon. Come on. Wala muna tayong pansinan, kapatid. Huwag ka muna magpapadistract sa paligid. Huwag ka muna ma-conscious sa paligid. Stop being conscious around. But this is between you and the Lord ngayon. At habang kaharap mo ang Panginoon, I believe, kung talagang minamahal mo ang Lord, kung talagang pinipili mong magmahal sa Panginoon, ipapaayos mo ang puso mo sa Kanya ngayon. Come on. Pwede bang kausapin mo ngayon ang Panginoon? This is your chance, kapatid. Para humingi ng tawad kay Lord. This is your chance ngayon, kapatid. Para mag-repent sa mga nagawa nating mali. Para mag-repent sa mga kasalanan natin. Para mag-repent sa mga nagagawa nating mga bagay na alam natin hindi natutuwa ang Panginoon. Come on. This is between you and the Lord ngayon. I-repent na natin yung mga hidden sin natin. Aminin natin kay Lord yung mga bagay na nagpaparumi sa atin. Lay it everything. Lay it all kay Lord ngayon. It's time for us to repent from all our impurities. Come on. Magpakumbaba tayo ngayon sa harap ng Panginoon. Isuko mo ngayon yung mga dapat isuko. Bitawan mo yung mga dapat bitawan. Aminin natin yung mga nagpaparumi sa puso natin. And come to the presence of the Lord right now. Come on, be cleansed. Magpa-consecrate tayo ngayon. Come on, ibigay mo ngayon ang puso mo na willing na magpalinis sa Panginoon. Come on. Kausapin mo ngayon ang Diyos. It's time na mawala na yung anumang pagpapanggap. Mawala na yung anumang mga kaplastikan natin, kapatid. It's time to be true to our God. It's time na mas lalong maging mapagpakumbaba sa harap ng Lord. Surrender it all to God. Repent from all impurities. This is your chance, kapatid, na i-admit yung katotohanan that we cannot be pure on our own. Be humble before the Lord right now. Come on. Hallelujah. Come on. Ibigay mo na yung mga dapat ibigay sa Panginoon today. Kapatid, habang ikay nakapikit ngayon, naalis ng Diyos sa atin ano pa man yung mga doubts natin. Why? Baka some of us here, wala na yung pananampalataya mo sa kayang gawin ng Lord sa puso mo. Why? Ay, matagal na panahon na pala tayo nagpapakaalipin sa kasalanan. Matagal na tayong
Matagal na nating nagagawa yung ganitong kasalanan and we're thinking na parang napaka-imposible na ata na magkaroon ako ng pure heart. Parang napaka-imposible na maging malinis pa ako. Lalo na kung matagal na panahon na pala tayong namumuhay sa karumihan. Pero kapatid, the Word of God is a reminder for us today na walang imposible sa Panginoon. He can give you a pure heart. Sapat ang ginawa ng Panginoong Yesus sa cross. Sapat ang ginawa niyang pagligtas sa atin mula sa impyerno para makapiling natin ang Panginoon sa eternity. At hindi lang yon, sapat ang ginawa niyang yon para tayo ay makapamuhay sa righteousness. Makaranas na matinding cleansing ng Diyos at ang makita na sa atin ay ang righteousness ng Panginoon. Ang makita na sa atin ay yung pure heart dahil sa ginawa ni Jesus Christ in our lives. That is why to some of us here, baka iyon ang kailangan mong bitawan, kapatid. It's the doubt na kaya kang ayusin ng Lord. Kaya kang baguhin ng Panginoon. All you have to do is to have faith in Him, to believe in Him. Dahil siya ang paraan for us to have a pure heart. At sa mga first-timers po rito, if you want to receive this pure heart, makaranas ng kaligtasan mula sa Panginoon, magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Yesus, pwede mo akong sabayan sa panalangin na to. Sabihin mo, Panginoon, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong pagkakasala. Patawarin niyo po ako sa pamumuhay ko sa karumihan. Pero ngayon, naniniwala ako na kayo ang Diyos na nagkatawang tao. Inako sa krus, namatay, nilibing, nabuhay muli para sa aking kaligtasan at para ako'y magkaroon ng pure heart at mamuhay sa kabanalan. Kaya ngayon, O Diyos, tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Hallelujah. Mga kapatid, receive the forgiveness of the Lord. Receive the salvation of the Lord. And receive the pure heart that the Lord is giving you ngayon. Sa mga oras na to, kapatid, as a sign of our recommitment kay Lord, kung ang prayer mo ngayon, ang application mo ngayon ay mamuhay sa kabanalan, mamuhay sa purity, can you raise up your hands ngayon as a sign of your surrender kay Lord? As sabi mong, Lord, give us clean hands, give us pure hearts. Come on, you can do better than that. Let's worship the Lord today.
time, mga kapatid, pwede mo bang ilagay ang iyong mga kamay sa tapat ng iyong dibdib? And begin to talk to the Lord right now. Come on. Sabihin mo sa Panginoon yung mga practical na gagawin mo. Yung i-commit mo sa Panginoon. Magkaroon tayo ngayon ng heart-to-heart talk to God. Ang gagawin mo mismo wholeheartedly. Yung sincere na pakikipag-usap kay Lord. Yung genuine na pagbibigay ng buhay sa Panginoon. Yung walang halong kaplastikan. Walang halong hypocrisy. Pero yung totoong ikaw na nagsasabi kay Lord na mga gagawin mo for Him. Ang dami ng ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Why not this time? Piliin natin na i-pursue ang pamumuhay sa purity. Piliin natin na maglingkod kay Lord out of a pure heart. Piliin natin na magpatuloy in our relationship kay Lord na wala siyang kahati. Namumuhay tayo na siya ang Diyos natin, hindi ang sarili natin, hindi ang kasalanan ng kamunduhan. Pinipili natin na mahalin ng Panginoon. Hallelujah, Lord, sa mga oras po na ito, wala kaming ibang nais kundi ang i-please kayo. Nais namin, Panginoon, ay mamuhay at magpasakop sa nais mo sa buhay po namin, sumunod sa iyong salita. That is why, God, we are pursuing purity. Magsiset kami ng boundaries. Mamahalin namin lalo ang pagpapalinis, O Diyos. Mamumuhay kami sa faithfulness sa inyo. Magkakaroon kami ng maayos na motibo sa paglilingkod. Magagawa namin magmahal ng kapwa with all sincerity. Nang walang maling motibo, O Diyos, at magpapagamit kami sa inyo ng may undivided heart. Mayroong single devotion na walang ibang sinasambat minamahaliban sa inyo. At mamahalin namin ang purity. Mamahalin namin kayong lalo, O Diyos. Pipiliin namin palagi ang relasyon namin sa inyo. That is why, O God, kung papaanong we want na makaranas ng double portion from you, pipiliin din namin na i-ready ang pure heart namin sa inyo, Panginoon. Come on, taas po natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, sa mga oras po na ito, alam po ninyo ang buhay ng mga anak ninyo. Alam niyo po yung tunay na kondisyon ng aming mga puso. Yung mga puso na surrendered. Yung mga puso na willing nang mamuhay sa nais mo sa mga buhay namin. Yung tao na gusto nang mamuhay in purity. Lord, you know their lives. You know their heart, Lord God. Kaya God, maraming salamat po sa ginawa po ninyo sa amin. Come on, pasalamatan mo ngayon ng Lord. We thank you, God, sa buhay na pinagkaloob po ninyo. A heart that is pure. A heart that is undivided. A heart that is committed sa pagmamahal sa Diyos. That is why starting today, oh God, we are choosing to live a life of purity and holiness para sa inyo. We love you, Lord. We praise your name sa pangalan ni Jesus. And everybody say aloud, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So there's a reason po to celebrate. Hallelujah po. Ayan po sa lahat po ng habon ng kanilang tithes and offering. Sa harap na lang po sa ating basket. Come on, let's continue to worship God. Thank you, Lord.
sa Panginoon. Amen. Taas po natin ang ating mga kamay. Pasalamatan natin si Lord. Hallelujah. God, we praise you. We honor you. We praise your name. Salamat, Panginoon, sa ginawa po niyo sa amin ngayong araw. We thank you, God, for forgiving us. We thank you, God, for giving us a pure heart. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid ko po na ito, O Diyos, na tunay na nagpakumbaba at nagpaayos po sa inyo. Salamat, Panginoon, sa buhay po nila. Dalangin ko, pagpalain niyo po sila, O Diyos, ingatan, proteksyonan, ilayo sa ano pa mga banta ng kaaway, O Diyos. At sila rin po, Lord God, ay patuloy na maging daluyan ng pagpapala sa mga mahal nila sa buhay, sa kanilang mga family and friends, Lord God. And next Sunday, hindi kami papayag na kami lang. Isasama po namin sila by next Sunday, Lord God, para po maranasan din nila ng matindi ang pagmamahal po ninyo na nararanasan po namin ngayon. Hallelujah. So receive the blessing of the Lord. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face towards you and give you peace in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. And everybody say aloud, Amen and Amen. God bless us po. Ingat po tayo sa pag-uwi. Happy Sunday sa ating lahat.